Sa wakas, para sa mga idolo nating mga Laker fans, may paggalaw na nga po ang Lakers at according sa multiple sources, kukunin na nila si Christian Coloco, ang 7'1" big man na huling naglaro para sa Toronto Raptors. And sa mga hindi po nakakaalam, itong si Coloco ay kinuha ng Toronto Raptors bilang 33rd overall pick ng 2022 NBA Draft. 24 years old na to ngayon pero ilalaro pa lang niya ang kanyang pangalawang season sa NBA. Sa buong 2023 to 2024 NBA season kasi mga idol, walang team to at dahil na rin yan siguro sa health condition niya na blood clots daw. So hindi siya fit to play. Pero ngayon, mukhang okay na ata itong si Coloco at inaantay na lang ang official na clearance niya mula sa NBA para makapaglaro muli. Pero nakikita ko na tong nagsiscrimmage kasama ang ibang mga NBA players. Kung sa klase ng kontrata naman, hindi naman sinabi kung ano yon. Pero pwede kasing manghingi ng provision ang Lakers mula sa NBA buhat nga nung injured si Vanderbilt at si Christian Wood naman ay out ng at least 2 buwan. Maaari silang humingi ng hardship exception at dito mapapapirma nila si Coloco ng isang regular na kontrata kung yun ang gugustuhin nila. Kaya hinanap natin mga idol ang best game ni Coloco bilang isang NBA player at yan ang susubukan nating i-analyze. Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo mag-register, i-click nyo lang po ang link sa ating pinned comment sa baba at ganoon din sa ating description box. I-type nyo na rin ang ating promo code na JonasPB at maaari kang makakuha ng up to 12,000 pesos na bonus points sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa mga sporting events like NBA, UFC, Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin lang syempre na maging responsable sa inyong pag-bet. Kontra ito sa Chicago Bulls mga idol noong November 2022 pa. Kaya take this with a grain of salt mga idol dahil syempre matagal pong hindi nakapaglaro si Coloco. Maaring humina siya during the span na wala siyang team pero pwede ring lumakas. Hindi natin alam yun ngayon syempre. Basta starter siya this game at kita nyo ang ginagawa nila. Talagang ang plano ng Raptors dyan ay i-double team si DeMar DeRozan kasi noong mga panahon na ito si DeRozan po ang star player ng Bulls sabay wala rin po si Zach LaVine this game. And dahil din double team nga ito, may nalibre at nalocate nila si Vooch na magkakaroon na ng mismatch dito kay Trent Jr. Tao dapat ito ni Coloco, ang kaso nga lang mga idol galing siyang double team. At saan nakatingin si Coloco ngayon? Doon sa open man ngayon na si Patrick Williams. Pero ang kagandahan sa kanya, aware siya sa mga posibleng mangyari din. Kung rumekta siya doon kay Williams, ayos lang yun. Yun nga rin actually ang dapat na ginawa niya. Pero siya yung big man ngayon. At hindi niya hahayaang basta lang buluhin ni Vooch itong si Trent sa ilalim. Kaya imbes na rumekta, ayan si Loco na umalalay dyan. Pero good din naman to kay Trent. Dahil sa tangkad niyang 7 foot or 7'1" sabay may wingspan pa po na 7'5", nagiging kagamit-gamit din ang legs niya para sa pakikipagbakbakan sa ilalim. Tulad ditong wala siya sa magandang posisyon para rebound talaga and binabox out siya ni Vooch. Pero yung wingspan niya yung naging dahilan dyan upang makakuha siya ng offensive board. Kung gusto mo pa ng mga videos katulad nito, baka pwede kang mag-subscribe idol, palike na rin po ng ating video, nakakatulong to sa build up ng channel natin. Ayan, kita nyo talaga ang kagustuhan ng Raptors na i-double team itong si DeRozan at tiwala si Coach Nurse enough kay Coloco dahil siya ngayon yung pangalawang tao dyan on the ball. At good job talaga siya sa pag-navigate kung saan ba dapat siya pupunta matapos ang double. Kasi pwedeng rumekta siya dyan sa corner shooter or manatili dyan kay DeRozan, pero ang pinaka-importante siguro sa kanya bilang siya ang sentro ay yung loob. Ganda ng timing niya dito kay Patrick Williams. Makikita muli natin yung pag-prioritize ni Coloco sa interior defense ng kanyang team. Kasi ang tao talaga niya ngayon ay dapat itong si Dosunmu pero handa nga siya dyan upang mag-help. Kahit itong cut ni Caruso ay sinubukan niyang i-cover. At ang kagandahan sa kanya, mabilis pa rin siya sa kanyang size para mag-close out dito sa open na corner 3. 7-footer to mga idol pero ganyan kagilas. Sa opensa, ngayon sa tingin ko ang pinakamaasahan mo kay Coloco ay yung mga ganito lang. Pick play din, imagine yung si D'Lo yung si Van Vliet ngayon. Talagang makaka-attract din si D'Lo or even si Austin Reeves nung ganito mga multiple defenders din ang napapatapat sa kanya. Kaya rin nalilibre si Coloco. Sa ganyan mo siya maasahan finishing around the rim.
Kaya dito mga idol, tignan nyo na nag-a-adjust ang depensa. Itong si Williams, sinigurado na hindi makakatalon si Coloco dyan, or at least masasabayan niya, habang si Vooch naman ay nanatili ring nakadikit doon sa tao niya. Kahit na basically nobody naman talaga siya sa NBA, kung may agile big man ka, mahaba at madaling sumalo ng mga lob pass, ganyan ang nagiging epekto rin talaga. Parang yun nangyayari rin kapag nasa pick play si Rudy Gobert, na-attract sa loob ang ibang mga defenders para mapigilan kanilang mag-alley-oop. Ganda tuloy ng look ni Scottie Barnes. Again mga idol, kung rim protection lang, feel ko maaasahan na talaga ng Lakers to day 1 pa lang. Maganda ang timing, pwedeng malagot din sila sa mga ganitong risk nga kasi iniiwanan niya yung tao niya. Pero yan ang gusto mo sa big man mo, mag-rim protect. Now bilangin natin kung ilang beses magsiswitch si Coloco rito. Unang tao niya ay si Vooch, sabay ayan, nag-switch naman siya kay Ayo. And for some reason, hindi po kinuha ni Ayo itong mismatch sa kanya. Sabay noong binigay na kay Vooch muli, nag-switch ulit siya. Sabay noong binigay na kay Vooch, nag-switch muli siya. So dalawa na yan mga idol. And mula dyan, siya rin talaga ang naging last line of defense para sa 5 ng Raptors dyan. Sa kanyang pangatlong switch ay another blank na naman sa loob. Ang hamon din dito kay Coloco mga idol ay kung makakasabay ba siya sa mga mas maliliit na players na makakaharap niya. Pero sa nakikita ko rito, mas mabilis siya kaysa sa ibang mga 7-footers din na typical. Dito nga hindi inatake ng Dragon yung depensa niya at mas ibinigay na lang sa big man. Dito makikita muli natin siya na nag-switch at hindi naman din siya basta-bastang naiwanan lang nung katapat niya. Sa laro na ito, naitala nga po ni Coloco ang best game niya sa NBA with 11 points, 7 rebounds, 2 assists at 6 na blocks. Pinakita niya talaga yung promise niya sa depensa, buhat na rin ng length na mayroon nga siya. Sa tingin ko ba magta-translate to sa Lakers kung think positive ako? Syempre oo, pero may mga questions pa rin talaga kasi nga hindi to naglaro ng isang buong season. Hindi mo pwedeng i-expect na paglapag niya sa floor, magbubuhat na agad to ng depensa. Siya na yung magiging anchor. Unfair yun sa player. Kaya sa mga idol nating Laker fans, manage nyo yung expectations nyo rito kay Coloco. May talent, oo, pero hindi lang iisang player ang mag-aayos ng problema ng LA at hindi po si Coloco ang solusyon. One step in the right direction naman ang pagkuha sa kanya, kailangan na rin talaga ng big man ng Lakers At malay nyo, maging hidden gem pa to para sa LA. Ano po masasabi nyo sa video natin ngayon? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Plug na rin natin ang ating very first merch mga idol. Ako ang nag-design nitong mala vintage na Kobe shirt. $6.89 lang yan at ayan po ang nilalaman kapag bumili ka. PM lang kayo sa ating Facebook page for more info idol. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.